Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka habang pinapakinggan mo ito, tahimik na ang paligid ninyo. Patulog na ang mga kapitbahay o baka naman umaga pa lang at hawak mo ang kape habang naghahanap ng kwentong tatama sa puso mo. Kung nasaan ka man ngayon, sana manatili ka hanggang dulo dahil ang kwentong ito ay tungkol sa isang ina na halos kalimutan ng sariling mga anak pero hindi kinalimutan ng panahon ang lahat ng kanyang sakripisyo. Si Corazon Villaluna ay hindi ipinanganak na mayaman pero ipinanganak siyang may kamay na marunong gumawa ng paraan. Sa maliit na bayan sa Lucena, kilala siya noon bilang si Cora, ang babaeng kayang gawing magandang damit ang ritasong tela na inaayawan na ng iba. Nung dalaga pa siya, madalas siyang makita sa harap ng lumang makinang panahi ng kanyang ina. Nakayuko, nakatapitin ng paa sa pedal at nakatutok ang mata sa bawat tahi. Tahimik siyang babae, hindi pala salita, pero kapag may lumapit sa kanyang kapitbahay na humihingi ng tulong, hindi siya marunong tumanggi. Cora, baka naman pwedeng bukas ko na bayaran ng tahi ng uniforme ni Lando. Minsang pakiusap ng kapitbahay niyang si Aling Pasing. Ngumiti lang si Corazon habang tinutupi ang bagong plantsyang polo. Huwag niyo na munang isipin ng bayad, Aling Pasing. Mas importanteng makapasok sa school ang bata. Ganoon siya noon pa man. Hindi niya kailangan ng palakpak para gumawa ng mabuti. Dumating sa buhay niya si Artemio Villaluna, isang tahimik at matikas na lalaking nagtatrabaho sa pier. Hindi ito mayaman, pero may prinsipyo. Lagi nitong sinasabi sa kanya, Cora, hindi sukatan ng yaman ang laman ng bulsa. Sukatan ng pagkatao kung paano ka tumulong kapag ikaw mismo ay kulang. Nagpakasal sila sa simpleng simbahan. Walang engranding handaan, walang mamahaling singsing, walang larawan sa hotel. Ang mayroon lang sila ay 2 pusong puno ng pangarap. Mula sa maliit na upahang kwarto, unti-unti silang nagtayo ng buhay. Si Artemio ang kumakayod sa pantalan, habang si Corazon ay nananahi mula madaling araw hanggang gabi. Nang nagkaroon sila ng 3 anak, si Daxel, si Maristela, at si Leonardo, mas lalo pang nagsipag ang mag-asawa. Sa bahay nila noon, kahit simple, laging may tawanan. Si Daxel ang panganay, batang mahilig magbuo ng maliliit na bahay gamit ang kahoy at karton. Si Maristela naman ay laging nakaharap sa salamin, pinaglalaruan ng mga tirang tela ng ina at ginagawa itong damit ng manika. Si Leonardo, ang bunso, ay mahilig magbasa ng lumang dyaryo at magtanong ng kung ano-ano. Nay, tanong noon ni Leonardo habang nakaupo sa sahig, kapag naging abogado ako, matutulungan ko ba kayo ni tatay? Pinahid ni Corazon ang pawis sa noo at ngumiti. Oo naman anak, pero tandaan mo, ang galing ng abogado hindi lang sa talino, nasa puso rin kung para kanino niya ginagamit ang batas. Tumanggo ang bata, at sa mga sandaling iyon, naniwala si Corazon na magiging mabubuti ang mga anak niya. Pinalaki niya silang may dasal bago kumain, may respeto sa matatanda, at may malasakit sa kapwa. Tuwing may okasyon sa eskwela, kahit puyat siya sa pananahi, sisiguraduhin niyang nandoon siya. Tuwing kailangan nila ng bagong sapatos, siya ang hindi bumibili ng sariling tsinelas. Tuwing may tuwisyon na kailangang bayaran, siya ang unang aalis ng singsing, hikwa o anumang maipapansal. Ngulit biglang nagbago ang lahat nang mamatay si Artemio sa isang aksidente sa pier. Isang maulan na hapon iyon, may bumagsak na kargamento mula sa crane at kabilang si Artemio sa mga hindi na nakauwing ng buhay. Nang dumating ang balita, hawak ni Corazon ang damit pang graduation ni Daxel na tinatahi mismo. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya agad umiyak. Tinitigan niya lang ang pinto na parang anumang sandali ay papasok ang asawa niyang basang-basa at sasabihin na biro lang ang lahat. Pero hindi na bumalik si Artemio. Mula noon, nag-iba ang tahimik na bahay. Hindi man lang nagluksa ng matagal si Corazon dahil may 3 batang umaasa sa kanya. Sa gabi, saka lang siya umiiyak kapag tulog na ang mga anak. Sa umaga, babangon siya na parang walang nangyari. Magluluto ng lugaw, mag-aasikaso ng baon at uupo ulit sa harap ng makina. Ma, ayoko na pong pumasok.
sabi noon ni Maristela isang umaga, nangingilid ang luha. Lumuhod si Corazon sa harap ng anak at hinawakan ng mga kamay nito. Anak, kapag tinanong ka nilang kung bakit wala na si Papa, sabihin mo nasa langit na siya. At kapag nalulungkot ka, tandaan mo hindi ibig sabihin na wala na siya sa tabi natin ay hindi na siya tayo binabantayan. Mula sa maliit na patahian, lumago ang hanap buhay ni Corazon. Tinawag niya itong tahi ni Cora. At naging kilala sa mga guro, empleyado, estudyante at kasambahay sa buong bayan. Ngunit kahit lumaki ang kita, hindi niya ginamit para sa sarili. Lahat ay napunta sa pag-aaral ng mga anak. Ipinagbili niya ang minanang alahas. Isinanglan niya ang maliit na lote sa gilid ng palengke. At nang dumating ang panahong kailangang mag-Manila ni Leonardo para sa law school, isinuko niya pati lumang bahay na unang binili nila ni Artemio. Ma, huwag na po. Baka hindi niyo kayanin, sabi ni Leonardo habang hawak ang admission letter. Anak, sagot ni Corazon, pilit itinatago ang lungkot. Ang bahay, pwedeng palitan. Ang pagkakataon kapag pinalampas. Minsan hindi na bumabalik. Hindi alam ng mga anak niya na nang umalis sila isa-isa para habulin ang pangarap, si Corazon ay natulog sa likod ng patahian, katabi ang kahon ng tela at lumang litrato ni Artemio. Hindi rin nila alam na maraming gabing asin lang ang inuulam niya para may maipadala sa kanila. Hindi niya iyon isinumbat kahit kailan. Para sa kanya, ganoon magmahal ang isang ina, tahimik, buo, at walang hinihinging kapalit. Lumipas ang mga taon at isa-isang umangat ang buhay ng mga anak ni Corazon. Si Daxel ay naging kontraktor. Nagsimula siya sa maliliit na renovation projects hanggang makapasok sa malalaking kontrata. Napangasawa niya si Griselda, isang babaeng elegante, laging maayos ang buhok, laging may mamahaling bag at laging nakataas ang tingin sa mga taong tingin niya ay mababa. Si Maristela naman ay naging event stylist. Mahilig siya sa magagarang dekorasyon, importado na bulaklak at mga kliyenteng may apelyidong kilala. Si Leonardo naman ay naging abogado, palaging nakasuot ng plantsadong barong o suit, palaging may dalang mamahaling relo at palaging maingat sa imahe. Sa simula, ipinagmamalaki pa nila si Corazon. Kapag may reunion noon, sinasabi pa ni Daxel, "Kung hindi dahil kay Mama, wala ako rito." Si Maristela naman kapag may bagong kliyente, minsan ay binabanggit na ang kanyang ina ang unang nagturo sa kanya ng ganda ng tela at disenyo. Si Leonardo naman sa unang taon ng pagiging abogado, niyakap si Corazon at sinabing, "Ma, tapos na ang hirap natin." Ngunit hindi pala laging nagtatagal ang utang na loob kapag natabunan ng kayabangan. Habang lumalaki ang bahay nila Daxel, lumiit naman ang espasyo ni Corazon sa buhay nila. Noong una, madalas pa siyang yayain sa hapunan. Pagkatapos, tuwing Pasko na lang. Sumunod, tatawagan na lang siya kapag may kailangang pirmahan. Nang bumigay ang kanyang tuhod dahil sa katandaan, inalok siya ni Daxel na tumira sa bahay nila. Akala ni Corazon ay iyon ay dahil naaalala pa rin siya ng anak. Ngunit pagdating niya roon, ang ibinigay sa kanya ay maliit na kwarto sa likod, malapit sa laundry area. "Ma, pansamantala lang ito," sabi ni Daxel noon, hindi makatingin ng diretsyo. Inaayos pa kasi ang guest room. Pero lumipas ang buwan, naging taon, at nanatili siyang nasa likod. Si Griselda ang madalas magparinig. "Daxel, pakisabi naman kay mami mo huwag ihalo ang mga lumang damit niya sa laundry natin. Ang baho ng amoy ng lumang aparador." Narinig iyon isang gabi habang hawak ang sariling basket ng damit. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan lang siyang bumalik sa kwarto at naupo sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang lumang rosaryo ni Artemio at pumikit. "Temyong," bulong niya sa hangin gamit ang palayaw ng asawa. "Sana nandito ka, Temyong. Baka kapag ikaw ang nagsalita, marinig nila." Sa kabila ng sakit, hindi tumigil si Corazon sa pagiging mabuti. Sa umaga kapag kaya pa ng tuhod niya, lumalabas siya sa maliit na gate sa likod at pumupunta sa palengke. Doon niya nakakausap si Belinda, dating mananahi sa kanyang patahian.
Si Belinda ay payat na yun. May kulubot na sa mukha at nagtitinda na lang ng gulay matapos magsara ang dati nilang maliit na pwesto. Ate Cora, bakit hindi ka na lang magpahinga? Buhong buhay mo ikaw ang nagbuhat sa kanila. Ngumiti si Corazon. Ina pa rin ako, Belinda. Kahit minsan nakakalimot ang anak, hindi agad natututong bumitaw ang ina. Napailing si Belinda. Pero hindi ibig sabihin nun hayaan mo silang yurakan ka. Hindi sumagot si Corazon. Alam niyang may tama si Belinda, pero ang puso ng isang ina ay madalas nahuhuli sa katotohanang matagal nang nakikita ng ibang tao. May isa pang taong malapit sa Corazon, si Mang Ruperto, ang matandang tricycle driver. Noong bata pa ang mga anak niya, tinulungan si Mang Ruperto makabili ng unang tricycle. Ngayon, kahit mahina rin ang tuhod nito, hinahatid pa rin siya minsan ng libre. Nay Cora, sakay na kayo, mainit na yon. Tawag si Mang Ruperto isang hapon. Ruperto, magbabayad ako. Ay naku, huwag na. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon namamasada ako ng hiram. Hayaan nyo naman akong makabawi kahit pamasahe lang. Nariyan din si Nurse Isabel, anak ng dating kasambahay ni Corazon. Pinag-aral ito ni Corazon noon sa pamamagitan ng pagbibigay ng maliit na scholarship. Ngayon, nurse na si Isabel sa isang pribadong klinika at madalas dumaan para tingnan ang blood pressure ni Corazon. Nay Cora, sabi ni Isabel habang inaayos ang gamit, medyo mataas po ulit ang presyo nyo. Kumakain po ba kayo ng tama? Oo naman, sagot ni Corazon, pero halatang umiiwas ang mata. Napatigil si Isabel. Nay, kilala ko kayo. Huwag niyo pong titipirin ang sarili nyo. Ngumiti si Corazon, ngunit may lungkot sa labi. Sanay na ako, anak. At may batang si Milo, apo ng kapitbahay na madalas nakaupo sa labas ng gate tuwing hapon. Payat ito, madunggis at laging may bit-bit na lumang notebook. Kapag may natitirang lugaw o tinapay si Corazon, palihim niya itong inaabot. Lola Cora, bakit po lagi niyo akong binibigyan? Tanong ni Milo minsan. Hinaplos ni Corazon ang buhok ng bata. Kasi anak, may mga gutom na hindi lang sa tiyan nararamdaman. Minsan, kailangan lang din ng tao na may makaalala sa kanya. Hindi alam ni Milo kung paano sasagot, kaya yumakap na lang siya sa matanda. Sa yakap na iyon, sandaling naramdaman ni Corazon ang init ng pamilyang matagal nang nawala sa sariling tahanan. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga anak, may hawak na lihim si Corazon. Sa ilalim ng lumang kahon ni Artemio, nakatago ang mga dokumento ng isang lupang minana ng asawa niya mula sa mga ninuno nito. Dati, halos walang pumapangsin sa lupang yon dahil malayo sa sentro at maraming batuan. Pero sa paglipas ng panahon, naging bahagi ito ng planong daanan ng bagong commercial development. Ilang beses nang may lumapit kay Corazon para bilhin yon sa halagang hindi niya inakala sa buong buhay niya. Daan-daang milyon. Pero hindi niya iyon ipinagsabi sa mga anak. Nariyan din si Nurse Isabel, anak ng dating kasambahay ni Corazon. Pinag-aral ito ni Corazon noon sa pamamagitan ng pagbibigay ng maliit na scholarship. Ngayon, nurse na si Isabel sa isang pribadong klinika at madalas dumaan para tingnan ang blood pressure ni Corazon. Nay Cora, sabi ni Isabel habang inaayos ang gamit, medyo mataas po ulit ang presyo nyo. Kumakain po ba kayo ng tama? Oo naman, sagot ni Corazon, pero halatang umiiwas ang mata. Napatigil si Isabel. Nay, kilala ko kayo. Huwag niyo pong titipirin ang sarili nyo. Ngumiti si Corazon, ngunit may lungkot sa labi. Sanay na ako, anak. At may batang si Milo, apo ng kapitbahay na madalas nakaupo sa labas ng gate tuwing hapon. Payat ito, madunggis at laging may bit-bit na lumang notebook. Kapag may natitirang lugaw o tinapay si Corazon, palihim niya itong inaabot. Lola Cora, bakit po lagi niyo akong binibigyan? Tanong ni Milo minsan. Hinaplos ni Corazon ang buhok ng bata. Kasi anak, may mga gutom na hindi lang sa tiyan nararamdaman. Minsan, kailangan lang din ng tao na may makaalala sa kanya.
Hindi alam ni Milo kung paano sasagot, kaya yumakap na lang siya sa matanda. Sa yakap na iyon, sandaling naramdaman ni Corazon ang init ng pamilyang matagal nang nawala sa sariling tahanan. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga anak, may hawak na lihim si Corazon. Sa ilalim ng lumang kahon ni Artemio, nakatago ang mga dokumento ng isang lupang minana ng asawa niya mula sa mga ninuno nito. Dati, halos walang pumapangsin sa lupang yon dahil malayo sa sentro at maraming batuan. Pero sa paglipas ng panahon, naging bahagi ito ng planong daanan ng bagong commercial development. Ilang beses nang may lumapit kay Corazon para bilhin yon sa halagang hindi niya inakala sa buong buhay niya. Daan-daang milyon. Pero hindi niya iyon ipinagsabi sa mga anak. Hindi dahil madamot siya, kundi dahil gusto niyang malaman kung may natira pang pagmamahal na hindi nakatali sa pera. Gusto niyang makita kung aalagaan ba siya dahil ina nila siya, hindi dahil may mapapala sila. Isang gabi, narinig ni sina Griselda at Daxel na nag-uusap sa veranda. "Daxel, kailangan mong kausapin ang nanay mo tungkol sa lupa. Sayang ang opportunity. Kung may benta natin iyon, kaya nating simulan ng resort project." "Hindi pa nga niya sinasabi kung gusto niyang ibenta," sagot ni Daxel. "Then make her want it. Ikaw ang anak, ikaw ang may kontrol dapat. Huwag mong hayaang mabulok ang pera sa kamay ng matandang hindi naman marunong gumamit." Parang may tumusok sa dibdib ni Corazon. Matandang hindi marunong gumamit. Yun na pala ang tingin sa kanya. Hindi ina, hindi tao, hadlang. Kinabukasan, dumating si Maristela dala ang invitation card para sa family reunion. "Ma," sabi nito habang nakatingin sa cellphone, "may reunion tayo sa rest house ni Kuya Daxel sa Tagaytay. Maraming darating na important people, business partners, clients, relatives. Kailangan niyo pong pumunta." "Kailangan?" Mahinang ulit ni Corazon. Napatingin si Maristela sa kanya at ngumiting pilit. "I mean, maganda kung nandun kayo para complete ang family picture." "Family picture?" bulong ni Corazon, halos hindi marinig. "Yes, ma. At sana magsuot kayo ng maayos, yung hindi masyadong luma tingnan. Ako na ang papadala ng damit." Hindi niya sinabi kay Maristela na mayroon pa siyang isang simpleng bestida na siya mismo ang nanahi noong buhay pa si Artemio. Hindi mahal, hindi uso, pero para sa kanya, iyon ang damit ng mga alaalang hindi nabibili. Maya-maya, tumawag si Leonardo. "Ma, reminder lang sa reunion, iwasan po nating pag-usapan yung lumang bagay. Yung hirap noon, yung patahian, yung mga kung ano-anong pinagdaanan. May mga taong darating na hindi kailangang malaman lahat." Napapikit si Corazon. "Kinakahiya mo ba kung saan tayo nagsimula, anak?" Saglit na tumigil si Leonardo sa kabilang linya. "Hindi naman po sa ganun, ma. Professional lang. May image kasi tayong inaalagaan." Nangumiti si Corazon ngunit may lungkot sa labi. Image pala ang tawag doon ngayon. Hindi na nakasagot si Leonardo. Sa gabi bago ang reunion, inilabas ni Corazon ang lumang bestida. Pinadpad niya iyon, pinlansyahan ng dahan-dahan at tinahi ang maliit na punit sa layaman. Pagkatapos, kunihan niya ang lumang rosaryo ni Artemio at ang maliit na larawan nilang mag-asawa noong bagong kasal. "Temyong," bulong niya habang nakaupo sa gilid ng kama. "Pupunta ako bukas. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako. Siguro dahil umaasa pa rin akong kahit kaunti, maalala nila ako." Hinaplos niya ang papel ng lumang dokumento sa loob ng kanyang bag. Hindi niya balak gamitin iyon para manakit. Hindi niya balak ipahiya ang sinuman. Ang gusto niya lang sana ay isang araw na titignan siya ng mga anak niya hindi bilang pabigat, hindi bilang matandang kailangang itago, kundi bilang ina. Sa labas ng maliit niyang kwarto, rinig niya ang tawanan ni Daxel at Griselda sa sala. May pinag-uusapan silang bisita, menu, dekorasyon at kung paanong magiging perpekto ang reunion. Walang nagtanong kung kumain na ba siya. Walang kumatok para kamustahin siya. Walang nagsabing, "Ma, excited na kami na makasama ka bukas."
Pero kahit ganon, maaga pa rin siyang natulog nang may dasal sa labi. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, bumangon si Corazon. Maingat niyang isinuot ang bestidang siya mismo ang tumahi. Sinuklay niya ang puti niyang buhok. Inilagay ang lumang rosaryo sa bag at isiniksik sa pinakaloob ang mga dokumentong matagal niyang iningatan. Paglabas niya ng kwarto, nadaanan niya ang malaking family portrait sa sala. Sina Daxel, Griselda, ang kanilang mga anak, sina Maristela at Leonardo, lahat nakangiti at magaganda ang suot. Wala siya sa larawan. Matagal niyang tinitigan iyon. Pagkatapos ay mahinang ngumiti, hindi dahil masaya siya, kundi dahil sa wakas ay unti-unti na niyang naiintindihan ang lugar na ibinigay sa kanya ng sariing pamilya. Dumating ang sasakyan na susundo sa kanila. Hindi siya inalalayan ni Daxel papasok. Hindi rin siya tinabihan ni Maristela. Naupo si Corazon sa pinakalikod, hawak ang maliit niyang bag sa kanlungan habang pinag-uusapan ng mga anak niya ang programa, bisita at mga taong dapat nilang ma-impress. Tahimik lang siyang nakatingin sa bintana. Sa bawat punong nadaraanan, sa bawat bahay na lumalayo, bumabalik sa kanya ang mga alaala ng dating pamilyang binuo nila ni Artemio. Mga batang sabay-sabay kumakain sa maliit na mesa, mga gabing nagtatawanan kahit sardinas lang ang ulam, mga pangakong hindi daw nila siyang iiwan kapag sila naman ang nakaangat. Hindi alam ni Corazon na ang reunion na pupuntahan niya ay hindi magiging simpleng pagtitipon. Hindi niya alam na sa araw na iyon, haharap siya sa pinakamasakit na kahihiyang ibibigay ng sariling anak. At higit sa lahat, hindi alam ng kanyang pamilya na ang matandang nakaupo sa likod ng sasakyan, tahimik at tila walang laban, ay may dalang katotohanang kayang magpabagsak sa kanilang kayabangan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka ngayon ay nasa biyahe ka, nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw o tahimik na nakahiga habang pinapakinggan ang kwento ni Corazon. Kung nasundan mo ang unang parte, alam mong ang matandang ina na ito ay tahimik na dinala ng sariling pamilya papunta sa reunion. Dala ang sugat ng nakaraan, ang pag-asang baka maaalala pa siya ng mga anak at ang lihim na dokumentong kayang magpabago sa lahat. Habang umaakyat ang sasakyan patungong Tagaytay, tahimik si Corazon sa pinakalikod. Nakapatong sa kanlungan niya ang maliit niyang bag, at sa loob noon ay naroon ang lumang rosaryo ni Artemio, ilang pirasong tissue, panyo at ang mga dokumentong matagal niyang itinago sa ilalim ng kahon. Hindi siya nagsasalita. Tanging tunog ng aircon at usapan ni Daxel, Griselda, Maristela at Leonardo ang naririnig sa loob ng sasakyan. "Ma, pagdating natin doon, huwag po kayong basta uupo kung saan-saan ha, may seating arrangement tayo." Tumanggo si Corazon. "Oo anak." At saka dagdag ni Griselda, "Kung may magtanong po tungkol sa health nyo, sabihin nyo okay kayo. Huwag nyo na pong ikwento yung mga gamot-gamot nyo ha, baka isipin ng iba pinapabayaan namin kayo." Saglit na patingin si Corazon sa kanya. Gusto sana niyang sabihing hindi siya ang nagkukwento ng kapabayaan nila. Ang kapabayaan mismo ang nakikita sa kanyang payat na braso, sa nanginginig na kamay at sa mata niyang matagal nang nauupos. Pero pinili niyang tumahimik. Pagdating nila sa rest house ni Daxel, bumungad kay Corazon ang laki at rangya ng lugar. Malawak ang bakuran, may mga ilaw na nakasabit sa puno, may puting tolda sa gitna, at may mahabang mesa na punong-puno ng pagkain. May lechon, pasta, salad, mamahaling dessert at mga seafood na nakalagay sa pilapang bandehado. Sa isang bahagi ng garden, may photo wall na may malaking nakasulat, "Villano Family Reunion, Legacy, Success and Love." Napatingin si Corazon sa salitang love. Parang may kung anong kumurot sa dibdib niya. "Ma, careful," sabi ni Daxel. Pero hindi ito lumapit para alalayan siya. Sa halik, tumingin ito sa isang staff. "Paki-assist nga si Mangi." Lumapit ang isang batang waiter na nagngangalang Nilo. Magalang nitong inalalayan si Corazon pababa ng sasakyan. "Dahan-dahan po, Lola." "Salamat, iho," mahinang sabi ni Corazon.
Mas mainit pa ang boses ng estranherong waiter kaysa sa boses ng sariling anak. Sa loob ng venue, abala ang lahat. Si Maristela ay nag-uutos sa florists at photographer. Dapat kita ang logo sa likod. Pakitanggal yung sobrang dahon doon, hindi bagay sa theme. Si Griselda naman ay abala sa pag-welcome sa mga bisitang may mamahaling suot. Judge Malvar, so glad you made it. Congressman's wife is also coming. Please, enjoy the food. Si Vionardo ay nakikipagkamay sa mga abogado at negosyante. Halos hindi niya makita si Corazon o baka pinipili lang niyang hindi ito mapansin. Si Daxel ay nakatayo malapit sa entrance, pilit na nakangangiti sa bawat bagong dating. May ilang kamag-anak na nakakita kay Corazon. Ang iba ay nagulat, ang iba ay nagkunwaring natutuwa. Ay, Ate Cora, nandito ka pala, sabi ng pinsan ni Artemio na si Leonora, isang babaeng matagal nang hindi niya nakikita. Oo, imbitado ako, sagot ni Corazon, nakangangiti. Parang kakaiba sa pandinig niya ang salitang yon, imbitado. Sa sariling pamilya, pakiramdam niya, bisita lang siya. Lumapit ang apo niyang si Thalia, anak ni Daxel at Merzelda. Dalaga na ito, maganda, nakasuot ng mamahaling dress pero malamig ang tingin. Kasunod nito si Brando, ang nakababatang kapatid na abala sa cellphone, at si Kezia, anak ni Maristela na halos kasing yabang ng ina. Hi Lola, sabi ni Thalia, parang napilitan. Ang laki mo na apo, malambing na sabi ni Corazon. Nung uli kitang makita, mahilig ka pang magpakarga sa akin. Napangiwi ng kaunti si Thalia at tumingin sa ina. Really? I don't remember. Tumawa ng mahina si Kezia. Maybe when we were babies, ang tagal na nun. Hindi na nagsalita si Corazon. Tinitigan niya lang ang mukha ng mga apo na minsan niyang pinangarap alagaan, kantahan at ipagluto. Ngunit tulad ng mga anak niya, lumaki ang mga ito na nalayo sa kanya. Parang itinuro sa kanila na ang lola nila ay parte ng nakaraan na hindi kailangang kilalanin ng lubos. Ilang sandali pa, lumapit ang isang staff at dinala sa mesa sa pinakadulo, malapit sa kitchen entrance. Doon nakaupo ang ilang malalayong kamag-anak at mga taong tila hindi rin gaanong pinapansin. Mula roon, tanaw ni Corazon ang pangunahing mesa kung saan nakaupo sina Daxel, Griselda, Maristela, Vionardo at ang mahahalagang bisita. Lumapit si Griselda sa waiter habang kunwari mahinang nagsasalita pero sapat ang lakas para marinig ni Corazon. Please, give mommy plastic cup na lang, baka mabigatan siya sa glass. Alam mo na, matanda na. Napatingin ang waiter kay Corazon na parang nahihiya. Ma'am, okay lang po ba? Ngumiti si Corazon. Ayos lang iho, huwag kang mag-alala. Pero sa loob niya, bawat maliit na panlalait ay parang karayom na isa-isang tumutusok. Hindi siya sinigawan pero pinahiya. Hindi siya itinaboy pero inilayo. Hindi siya pinagbawalang kumain pero pinaramdam sa kanyang hindi siya kabilang sa hapag. Maya-maya lumapit ang isang staff at dinala sa mesa ng program. Mamaya may family photo. Kapag tinawag kayo, punta kayo agad sa gitna ha. Smile lang. Huwag na kayong magsasalita ng mahaba kung may bumati. Baka kasi ma-overwhelm kayo. Ano bang dapat kong sabihin kung may magtatanong? Simple lang po. Sabihin nyo proud kayo sa amin. Saglit na natigilan si Corazon. Proud naman ako sa inyo. Noon pa. Good, sagot ni Maristela. Saka agad umalis. Doon niya napansin si Vionardo na ipinakilala ni Griselda kay Judge Malvar. This is Attorney Vionardo Villaluna, one of the finest young lawyers in the city. Lumapit ng kaunti si Corazon, umaasang ipapakilala siya bilang ina. Ngulit nang lumingon si Vionardo at nakita siya, mabilis nitong iniba ang usapan. Judge, please meet my sister Maristela. She handled the styling for tonight. Hindi siya binanggit. Tumigil sa paglakad si Corazon. Parang malamig na hangin na dumaan sa kanyang dibdib. Anak niya si Vionardo. Siya ang batang pinangakuan niyang hindi palalampasin ang pagkakataon. Siya ang dahilan kung bakit ibinenta niya ang kanilang unang bahay. Ngunit sa gabing yon, kahit simpleng ito ang nanay ko,
ay ipinagkait nito. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumalabas ang tunay na kulay ng pamilya. Narinig ni Corazon sina Griselda at Maristela sa gilid ng hallway. Kailangan talaga ngayong gabi mapalambot natin si Mami. May buyer na naghihintay sa lupa. Kung hindi siya pipirma, mawawala ang project. Hayaan mo, kapag nakita niyang masaya ang pamilya, baka maging sentimental. Mas madaling kausapin kapag emosyonal. Si Leonardo na ang bahala sa documents, dagdag ni Griselda. Ang importante, huwag niyang maramdaman na tungkol sa lupa ang pakay natin. Napahawak si Corazon sa dingding. Hindi na siya nagulat, pero nasaktan pa rin siya. Kaya pala may imbitasyon, kaya pala kailangan siyang nandoon, hindi dahil gusto nila siyang makasama, kundi dahil kailangan nila ang pirma niya. Sa kabilang banda, si Daxel ay kinausap ni Leonardo sa may veranda. Kuya, kailangan na nating ayusin ito. May utang ako kay Councilor Graho. Kapag hindi natin nakuha ang pera sa lupa, madadamay tayong lahat. Hindi ko kayang pilitin si Mama, mahinang sabi ni Daxel. Pero kaya mong hayaan si Ate Griselda na gawin niyon, sagot ni Leonardo. Kuya, huwag kang magpakasanto. Lahat tayo may kailangan. Napapikit si Daxel. Sa mukha niya, may bakas ng konsensya, pero mas matimbang ang takot niya sa asawa, sa utang at sa pagbagsak ng ipinagmamalaking buhay. Bumalik si Corazon sa kanyang mesa. Tahimik siyang umuko. Sa harap niya ay may kaunting kanin, gulay at sabaw. Hindi siya halos makakain. Mula sa malayo, tanaw niya ang bandehadong hipon sa pangunahing mesa. Bigla niyang naalala si Artemio. Noong nabubuhay pa ito, kahit mahirap sila, minsan sa isang taon ay bumibili ito ng kaunting hipon tuwing kaarawan ni Corazon. Cora, sabi noon ni Artemio, nakangiti habang hawak ang maliit na supot ng hipon. Pasensya ka na, konti lang, pero balang araw, ipaghahin kita ng isang bandehado. At lagi siyang tatawa, hindi ko kailangan ng bandehado, basta kasama kita, sapat na. Sa gitna ng ingay ng reunion, biglang lumago ang paningin ni Corazon. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa alaala. Tumayo siya ng dahan-dahan, walang pumansin. Lumapit siya sa pangunahing mesa habang abala ang mga tao sa tawanan at kwentuhan. Kumuha siya ng isang pirasong hipon, hindi para magpakabusog, kundi para sandaling balikan ang alaala ni Artemio, ang lalaking hindi kailanman siya ikinahiya. Ngulit nakita yon ni Griselda. Daxel, pabulong ngulit madiin nitong tawag. Your mother is touching the main table. Mabilis na lumingon si Daxel. Nakita niya si Corazon na hawak ang hipon. Halip na maawa sa matandang ina na puno siya ng hiya dahil nakatingin ng ilang bisita. Lumapit siya ng mabibigat na hakbang. Ma, ano ba? Marining sabi ni Daxel. Anak, kumuha lang ako ng isa. Naalala ko lang ang tatay mo. Hindi ba sinabi sa inyo may serving arrangement? Lumakas ang boses ni Daxel. Nakakahiya kayo. Tumigil ang ilang tao sa pagkain. Napatingin sina Maristela at Leonardo. Si Griselda ay nakatayo sa gilid, kunwaring nag-aalala pero may inis sa mata. Daxel, mahinang sabi ni Corazon, hipon lang ito. Hindi yun ang punto, sigaw ni Daxel. At sa isang sandaling hindi inaasahan ng lahat, itinaas ni Daxel ang kamay at sinampal si Corazon sa buong reunion. Tumagilid ang mukha ng matanda, nahulog ang hipon sa sahig, natahimik ang banda, may ilang bisitang napasinghap, ngulit may ilang ding kamag-anak na natawa ng mahina, lalo na yung mga matagal nang nakikisipsip kina Griselda. Ang bastos mo, tanda! Sigaw ni Daxel, nanginginig ang boses niya sa galit at hiya. May tumawa sa likod, si Kezia ay napahawak sa bibig pero hindi mapigilan ng ngisi. Si Brando ay nag-record saglit bago siya pinigil ni Thalia. Si Maristela ay hindi lumapit. Si Leonardo ay napayuko pero hindi nagsalita. Si Corazon ay nanatining nakatayo. Hawak niya ang pisning niyang mamumula pero hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Hindi niya isinumbat ang mga gabing hindi siya kumain, ang bahay na ibinenta niya, ang perang ipinadala niya, ang buhay na isinuko niya para sa kanilang lahat. Sa halip, dahan-dahan niyang inayos ang sarili. Dinampot niya ang maliit niyang bag mula sa upuan, binuksan iyon at ilinabas ang sobre. Pagkatapos, tinignan niya isa-isa sina Daxel, Maristela at Leonardo. Sa buong paligid, ramdam ang bigat ng katahimikan. Ma,
Mahinang sabi ni Daxel, tila biglang natauhan sa ginawa niya, ngulit hindi na siya pinakinggan ni Corazon. Tinignan niya ang mga anak niya, sa mga bisitang kanina lang ay tumawa at sa mga taong ginamit ang pangalang Villaluna para magpakitang tao. Pagkatapos, sa tinig na mahina ngunit malinaw, binigkas niya ang 3 salitang nagpawala ng kulay sa mukha ng kanyang mga anak. Hindi kayo tagapagmana. Parang biglang tumigil ang hangin. Si Griselda ang unang namutla. Anong ibig niyong sabihin? Hindi siya sinagot ni Corazon. Binuksan niya ang sobre at ilinabas ang kopya ng dokumento. Matagal ko nang alam, sabi niya. Alam ko ang plano niyong papirmahin ako sa deed of sale. Alam ko rin ang tungkol sa peking authorization na ginamit para kunin ang pensyon ko. At alam ko rin ang gamot na ipinaiinom ninyo sa akin para palabasin na mahina ang isip ko. Napaatras si Maristela. Ma, hindi ganyan. Tumahimik ka muna anak, putol ni Corazon. Walang sigaw, pero may bigat ang bawat salita. Buong buhay ko, ako ang tumahimik. Ngayong gabi, ako naman ang magsasalita. Sa eksaktong sandaling iyon, pumasok sa venue si Attorney Severino Montalban, isang matandang lalaking matikas pa rin ang tindig kahit may baston. Kasama niya si Nurse Yazabel, hawak ang folder ng medical records. Sa likod nila ay naroon si Mang Ruperto at Belinda, parehong halatang nag-aalala ngunit buo ang loob. Attorney Severino, gulat na sabi ni Vionardo. Tumanggo ang abogado. Magandang gabi, Attorney Vionardo. Mukhang tama ang hinala ng ina mo. Kailangan nga niyang may kasamang saksi ngayong gabi. Lumapit si Nurse Yazabel kay Corazon. Nay Cora, ayos lang po kayo? Ngumiti ng mapait si Corazon. Masakit ang pisngi ko anak, pero mas matagal nang masakit ang puso ko. Inabot ni Yazabel ang medical report kay Attorney Severino. Nandito po ang records. Mali ang dosage ng ilang gamot na ibinigay sa kanya. Hindi ito basta pagkakamali. Lalong namutla si Griselda. Si Vionardo naman ay hindi na makatingin ng diretsyo. Si Daxel naman ay parang napako sa kinatatayuan, nakatitig sa kamay niyang nanampal sa sariling ina. Ma, bulong ni Daxel, nanginginig. Hindi ko sinasadya. Tinignan siya ni Corazon. Sa mga mata nito, walang galit na nagliliyab, ngunit may sakit na mas mahirap tiisin kaysa sigaw. Daxel, sabi niya, ang sampal mo ngayong gabi ay hindi ang unang pananakit. Ito lang ang unang nakita ng lahat. Walang nakapagsalita. Inilagay ni Attorney Severino ang dokumento sa mesa. Para malinaw sa lahat, si Ginaang Corazon Villaluna ang taning legal na owner ng lupang pinag-aagawan ninyo. At ayon sa kanyang pinirmahang Provisional Estate Directive 3 buwan na ang nakalilipas, wala ni isa sa kanyang mga anak ang otomatikong tagapagmana hanggat hindi naaayos ang usapin ng pang-aabuso, pamemeke at financial exploitation. Napahawakan si Maristela sa upuan. Ma, bakit niyo ginawa ito sa amin? Dahan-dahang lumingon si Corazon sa kanya. Ako pa ba ang gumawa nito sa inyo, Maristela? O kayo ang gumawa nito sa sarili ninyo? Sa paligid, ang mga bisitang kanina ay nagyayabang at tumatawa ay nagbubulungan na. Ang iba ay umiwas ng tingin. Ang iba ay tahimik na umalis. Ang ilan tulad ni Judge Malvar ay nanatili at seryosong pinagmamasdan ang pangyayari. Si Corazon ay huminga ng malalim. Ramdam niya ang panginginig ng tuhod, ngulit sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi siya yumuyuko. Hindi ko dinalang mga dokumentong ito para ipahiya kayo, sabi niya sa mga anak. Dinala ko ito dahil umaasa akong hindi ko na kailangang ilabas. Umaasa akong kahit ngayong gabi, kahit isang beses, ituturing niyo akong ina. Nagsimulang umiyak si Daxel, pero hindi lumapit si Corazon para punasan ang luha niya tulad ng dati. Pero salamat, dagdag niya habang pinupunasan ang gilid ng kanyang bibig gamit ang panyo. Dahil ngayong gabi, malinaw na sa akin kung saan ako dapat tumayo. Lumapit si Mang Ruperto at inalalayan siya. Sumunod si Belinda, bitbit ang maliit na bag ni Corazon.
Si Nurse Isabel ay nanatili sa tabi niya, handang sumalo kung manghihina siya. Si Attorney Severino naman ay tumingin kina Daxel, Maristela, Leonardo at Griselda. Simula bukas, sabi ng abogado, pag-uusapan natin ito sa tamang lugar, hindi sa handaan, hindi sa harap ng kamera, sa batas. Habang lumalabas si Corazon sa rest house ni Daxel, narinig niya ang boses ni Daxel. Ma! Please! Huminto siya, ngunit hindi lumingon agad. Matagal siyang nanahimik. Pagkatapos ay sinabi, Anak, noong bata ka at nadapa ka, palagi kitang binabalikan. Ngayong ako ang itinumba mo. Kailangan kong matutong huwag bumalik sa lugar na paulit-ulit akong sinasaktan. At tuluyan siyang lumakad palabas. Sa labas, malamig ang hanin ng Tagaytay. Nanginginig ang kamay ni Corazon, pero hindi dahil sa takot. Dahil sa bigat ng paglaya. Sa likod niya, unti-unting gumuho ang perpektong imahe ng pamilyang Villaluna. Sa harap niya, naghihintay ang isang daan na hindi niya pa lubos makita. Daan ng pagbawi sa sarili, dignidad, at buhay na matagal niyang isinuko para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa mga nakasubaybay mula pa sa simula, nakita natin kung paano dinala ni Corazon sa family reunion ang huling pag-asang baka maalala pa siya ng kanyang mga anak bilang ina. Ngunit sa halip na yakap, sampalang natanggap niya. Sa halip na respeto, kahihiyan ang ibinigay sa kanya. At sa gabing iyon, matapos niyang sabihin ng 3 salitang, "Hindi kayo tagapagmana," nagsimula ang pagbagsak ng mga taong matagal nang ginamit ang kanyang katahimikan bilang pahintulot sa kanilang kasakiman. Hindi na lumingon si Corazon nang tuluyan siyang ilabas ni Mang Ruperto, Belinda, Nurse Isabel at Attorney Severino mula sa rest house ni Daxel. Sa likuran niya, rinig pa rin ang magulong bulhungan ng mga bisita, ang pabulong pagtatalo ni Griselda at Leonardo, at ang naninginig na pagtawag ni Daxel ng, "Ma, sandali lang!" Pero sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi na sumunod ang mga paa ni Corazon sa tawag ng anak. Sa labas, malamig ang hangin ng Tagaytay. Ang mga ilaw sa hardin ay kumikislap pa rin na parabang walang nangyaring kahiyaan sa loob. May mga bisitang nagmamadaling sumakay sa kani-kanilang sasakyan. Ayaw madamay sa eskandalong unti-unting kumakalat. Si Corazon naman ay tahimik na nakaupo sa likurang bahagi ng van ni Ate Severino. Nakatingin siya sa labas, hawak ang pisning sinampal ni Daxel. "Nay Cora," marahang sabi ni Nurse Yazel habang inaabot ang malamig na panyo, "ilagay po natin dito sa pisning niyo para hindi mamaga." Tinanggapi yun ni Corazon. "Salamat anak." Napansin ni Yazel na nanginginig ang mga kamay ng matanda. "Natatakot po ba kayo?" Matagal bago sumagot si Corazon. "Hindi ko alam kung takot ito, Yazel. Parang ngayon ko lang naramdaman ang bigat ng lahat. Akala ko kasi, kaya ko pa silang intindihin. Akala ko kapag nanahimig ako, darating ang araw na mahihiya rin sila sa ginagawa nila." Si Belinda na nasa tabi niya ay hindi na napigilan ang luha. "Ate Cora, matagal na naming gustong pagsabihan. Kaso alam naming kapag anak ang usapan, hindi madaling kumanas." Mahinang ngumiti si Corazon, ngulit nangingilid ang luha. "Tama ka. Ang ina, minsan mas takot pang masaktan ang anak kaysa masaktan ng sarili. Kaya kahit paulit-ulit nang dinudurog, siya pa rin ang humihingi ng pasensya sa sakit na hindi naman niya ginawa." Si Mang Ruperto na tahimik na nakaupo sa unahan ay napabuntong hininga. "Nay Cora, ngayong gabi, nakita ng lahat ang totoo. Hindi na nila masasabing imbento lang ang sinasabi ninyo." "Hindi ko gustong makita ng lahat," sagot ni Corazon. "Ang gusto ko lang sana, kahit isa sa kanila ang lumapit at nagsabing, 'Ma, kumain ka na ba?'" Walang nakasagot. Sa loob ng van, bumigat ang katahimikan. Kahit si Ate Severino na sanay sa matitinding kaso at sigawan sa korte, ay napayuko ng bahagya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ang abogado. "Cora, bukas ng umaga, sisimulan natin ang formal complaint.
Hindi na ito pwedeng idaan sa pakiusap. May ebidensya na tayo sa attempted coercion, possible forgery, misuse of pension authority, at medical manipulation. Hindi ko sasabihing magiging madali, pero kung papayag ka, hindi na kita hahayaang harapin ito ng mag-isa. Tumanggo si Corazon. Pagod na akong mag-isa, Severino. Ang boses niyang iyon ay hindi malakas, pero iyon ang unang pagkakataon na malinaw niyang sinabi ang katotohanang matagal niyang tinatago. Hindi sila bumalik sa bahay ni Daxel. Sa halip, dinala siya ni Ate Severino sa maliit na bahay na pag-aari ng pamangkin nito sa Lipa. Payak, tahimik, at malayo sa ingay ng pamilyang nanakit sa kanya. Isang kwartong may malinis na kama, maliit na mesa at bintanang nakaharap sa puno ng santol ang pansamantala niyang tinuluyan. Inayos ni Belinda ang mga gamit niya, habang si Nurse Yazel ay nag-check ng blood pressure at naglista ng mga gamot na dapat itigil. Nay Cora, seryosong sabi ni Yazel, mula ngayon, ako muna ang titingin sa gamot niyo. Hindi na po kayo iinom ng kahit ano na hindi malinaw sa reseta o hindi malinaw sa reseta. Napatingin siya kay Yazel. Yazel, sobra na yata ang abala ko sa iyo. Hindi po abala ang mag-alaga sa taong minsan nang nag-alaga sa pamilya ko. Kung hindi niyo pinag-aral ang nanay ko noon, baka wala ako sa ospital ngayon. Hayaan niyo naman po kaming bumawi. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagsimula na ang paghahanda para sa kaso. Dumating si Ate Severino dala ang makapal na folder. Nandoon ang kopya ng titulo ng lupa, bank statements na nagpapakita na may kinuhang pensyon gamit ang peking authorization at mga mensaheng naipon ni Corazon mula kay Griselda at Leonardo tungkol sa pagpirma sa deed of sale. Cora, kailangan nating maging malinaw. Hindi ito paghihiwangtig. Ito ay proteksyon. Alam ko, ayokong makulong agad ang mga anak ko, Severino, pero ayoko na ring hayaan silang manakit pa. Hindi lang sa akin, kundi sa ibang taong pwede nilang tapakan dahil nasanay silang walang lumalaban. Si Belinda na nasa tabi niya ay hindi na napigilan ng luha. Ate Cora, may mga dating mananahi pa tayong pwedeng tumistigo kung kailangan. Naalala nila kung paano mo ibinenta ang mga kagamitan sa patahian para lang mabayaran ng tuition ni Leonardo. Hindi ko sila gustong madamay. Ate, mariing sagot ni Belinda, hindi mo sila dinamay. Sila ang kusang gustong magsabi ng totoo. Pagdating ng tanghali, dumating din si Mang Roqueto. May dala siyang lumang sobrero na nakabalot sa plastik. Nay Cora, ito po, nahanap ko sa baul. Resibo po ito noon ng unang hulog sa tuition ni Ma'am Maristela. Kayo ang nagbigay sa akin ng pera para ihatid iyon sa school dahil may sakit kayo noon. Tinanggap ni Corazon ang sobre. Nang makita niya ang lumang resibo, bumalik sa kanya ang alaala ng gabing nilagnat siya, ngunit tinanggap ni Corazon ang sobre. Nang makita niya ang lumang resibo, bumalik sa kanya ang alaala ng gabing nilagnat siya, ngunit pinilit pa ring magbilang ng barya at perang gusot para hindi mapahiya si Maristela sa school. Napapikit siya saglit. Hindi na siya galit. Mas malalim sa galit ang nararamdaman niya, isang uri ng pagod na matagal nang nakakulong sa dibdib. Samantala, sa bahay ni Daxel, gumuho ang dating perpektong imahe. Kainumagahan matapos ang reunion, hindi na maibaba ni Griselda ang cellphone sa dami ng tumatawag. May mga bisitang nagtansela ng meeting, may nag-message na kontraktor na pansamantalang ipagpapaliban ng project, may isang kliyente ni Maristela na humingi ng refund sa upcoming event dahil ayaw raw madikit sa kontrobersyang pampamilya. Kasalanan mo ito, sigaw ni Griselda kay Daxel habang naghahagis ng invitation card sa mesa. Bakit mo ba sinampal? Kung hindi mo ginawa iyon, baka nakontrol pa natin ang sitwasyon. Napatayo si Daxel. Ako lang ba? Ikaw ang nagtulak na papirmahin siya. Ikaw ang paulit-ulit na nagsabing sayang ang lupa. Dahil mahina ka, sagot ni Griselda. Kung maging firm ka lang sa nanay mo, hindi tayo mapapahiya ng ganito. Sa kabilang bahagi ng bahay, si Maristela ay umiiyak habang kausap ang assistant niya. Anong ibig mong sabihin cancelled? Alam ba nila kung gaano kalaki ang ginastos ko sa proposal na iyon?
Mula sa kabilang linya, maingat na sumagot ang assistant. Ma'am, sabi po ng client, family values daw ang theme ng event nila. Medyo sensitive po ngayon dahil sa kumakalat na video. Nanigas si Maristela. Anong video? Ilang minuto lang, nakita niya sa social media ang maikling clip ng sampalan. Hindi malinaw ang buong usapan pero malinaw ang kamay ni Daxel na tumama sa mukha ni Corazon at malinaw ang boses nitong sumigaw ng, "Ang bastos mo, tanda!" Napaupo si Maristela. Hindi siya naawa agad. Ang una niyang naramdaman ay takot. Takot masira ang kanyang pangalan, takot mawalan ng kliyente, takot na makita ng mga taong matagal niyang pinahanga ang pinagmulang hindi niya pinipilit na itinago. At doon nagsimulang lumitaw kung gaano kababaw ang mundong itinayo niya. Si Leonardo naman ay nasa opisina nang makatanggap ng tawag mula sa isang kasamang abogado. Leonardo, may kumakalat na reklamo. Totoo bang may involvement ka sa estate documents ng nanay mo? Wala pang formal complaint, malamig niyang sagot, pero naninginig ang kamay niya. Pero kapag umabot ito sa ethics board, mahirap na, lalo na kung may allegation of undue influence sa elderly parent. Pinatay ni Leonardo ang tawag at napamura sa hangin. Hindi siya sanay na siya ang kinakabahan. Buong buhay niya, ginamit niya ang batas para manakot, magpaikot at magmukhang tama. Ngayon, ang batas na pinagmamayabang niya ang unang hahabol sa kanya. Lumipas ang ilang linggo. Hindi mabilis ang laban ni Corazon at hindi rin naging madali. Kailangan niyang paulit-ulit balikan ang mga pangyayaring matagal niyang gustong kalimutan. Sa barangay hearing, tinanong siya kung bakit ngayong lang siya nagsalita. Dahil pareho ang paniniwala ko na kapag anak mo ang nanakit, dapat mong tiisin, mahinahon niyang sagot. Pero natutunan ko po na kapag pinabayaan ang mali dahil mahal mo ang gumawa, tinuturuan mo rin siyang manakit pa ng iba. Naroon sina Belinda, Mang Roberto at Nurse Jezabel bilang saksi. Ipinakita ni Jezabel ang medical notes. Hindi po tugma ang ilang gamot na nahanap namin sa kwarto ni Nay Corazon. May mga gamot na maaaring magdulot ng pagkahilo at confusion kung mali ang paggamit. Hindi ko sinasabing ako ang hukom dito pero sapat ito para imbestigahan. Nang iharap ang bank documents, namutla si Griselda. Pilit niyang itinanggi ang peking authorization pero may CCTV footage sa bangko kung saan siya mismo ang kausap sa teller kasama ang isang dating kasambahay na pinapirma bilang witness. Hindi man agad siya naparusahan, nagsimula ng lumawak ang bitak sa kanyang dating malinis na reputasyon. Isang araw, tinawagan si Daxel ng kinawatan ng development company na matagal niyang inaasahang magiging investor sa resort project. Mr. Villanueva, sabi ng lalaki sa kabilang linya, we regret to inform you that we are suspending all discussions until legal issues concerning ownership and consent are resolved. Sir, misunderstanding lang ito, desperadong sabi ni Daxel. Ako ang anak, maaayos ko ito. That is precisely the concern. The owner is your mother, not you. Parang binagsakan ng pader si Daxel. Doon niya unang naramdaman ang tunay na bigat ng katotohanan. Sa loob ng maraming taon, ipinagmamalaki niyang siya ang nagtaguyod ng pamilya, ngunit ang pinakamalaking haligi pala ng kanilang buhay ay ang inang itinulak niya sa gilid. Hindi naman ginamit ni Corazon ang kaso para sirain lamang ang mga anak. Habang umaandar ang legal na proseso, nagsimula siyang isipin kung ano ang gagawin sa lupa na matagal niyang itinago. Isang hapon habang nakaupo siya sa munting bakuran ng tinutuluyan niya, dumaking si Belinda dala ang ilang lumang tela. Ate Cora, Sabi ni Belinda, naisip ko lang, kung sakaling matuloy ang lupa, baka pwede tayong gumawa ng maliit na patahiyang ulit. Hindi para yumaman, para lang may mapuntahan ng mga babaeng tulad natin. Napatingin si Corazon sa tela. Hinaplos niya iyon tulad ng paghaplos sa lumang alaala. Patahian, bulong niya. Parang bumabalik ang kamay ko sa simula. Hindi ba maganda iyon? Tanong ni Belinda. Hindi para bumalik sa sakit, kundi para ibalik ang kabutihang nagsimula roon. Doon ipinanganak ang plano para sa Artemio Villaluna Community House. Sa halip na ipagbili ang buong lupa, kinausap ni Corazon ng development company sa tulong ni Ate Severino.
Inalok niya silang bilhin lamang ang maliit na bahagi at tulungan siyang punduhan ng community center sa natitirang lugar bilang bahagi ng Social Responsibility Project. Sa unang meeting, nakasuot si Corazon ng simpleng bestida, hindi mamahalin pero malinis at maayos. Kahit kinakabahan, diretso siyang nagsalita. Hindi ko kailangan ng sobra-sobrang yaman, sabi niya sa mga kinatawan ng kumpanya. Ang gusto ko, gamitin ang lupa para may mga matatanda, biyuda, single mothers at dating manggagawa na magkaroon ng bagong simula. Kung kikita kayo sa bahaging bibilhin ninyo, sana may buhay din kayong maitayo sa bahaging iiwan ninyo. Nagtinginan ng mga kinatawan. Hindi yun ang inaasahan nila mula sa isang matandang minsang pinagtawanan sa reunion. Ngunit sa kanyang katahimikan, may dignidad. Sa kanyang simpleng salita, may bigat. At sa huli, pumayag silang pumasok sa mas makatarungang kasunduan. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula ang paglilinis ng lupa. Dumating ang mga dating mananahi ni Corazon. Nariyan si Belinda na muling humawak ng gunting at tela. Si Mang Ruperto ay nagboluntaryong maghatid ng mga matatandang hindi makapunta mag-isa. Si Nurse Isabel ay naglagay ng maliit na mesa para sa libreng blood pressure check tuwing Sabado. Si Milo, ang batang dating niyang binibigyan ng lugaw, ay tumulong magpintura ng lumang pader. "Lola Cora," sabi ni Milo habang may pintura sa pisngi, "dito na po ba kayo titira?" Ngumiti si Corazon. "Hindi anak, pero dito titira ang mga pangarap na akala ng iba ay tapos na." "Kasama po ba ako ron?" talong ng bata. "Oo naman," sagot niya. "Ikaw ang isa sa unang scholar ng bahay na ito." Nanlaki ang mata ni Milo. "Scholar? Ako po?" Tumanggo si Corazon. "Oo, basta pangako mo kapag ikaw naman ang nakaangat, may tutulungan ka ring batang gutom sa pagkain mano sa pag-asa." Hinakap siya ni Milo at sa yakap na iyon, naramdaman ni Corazon ang kakaibang paghilom. Hindi nito napalitan ng mga anak niya, pero pinatunayan nitong hindi kailangang kadugo ang taong magpapaalala sa iyo na mahalaga ka. Sa pagbubukas ng maliit na sewing workshop, nakataim si Corazon sa gitna ng mga lumang makina. Ang tunog ng unang andar ng makinang panahi ay parang musika sa kanyang pandinig. Para siyang bumalik sa kabataan, ngunit hindi na siya ang babaeng nag-iisang lumalaban para sa 3 anak. Ngayon, kasama niya ang mga taong minsan niyang tinulungan at sila naman ang tumutulong sa kanyang bumangon. Isang gabi, pagkatapos ng unang araw ng workshop, umupo si Corazon sa labas ng community house. Tanaw niya ang bahaging sisimulan palang itayo, ang mga poste, ang ilaw, ang mga telang nakasampay at ang maliit na karatulang kahoy na may pangalan ni Artemio. "Temyong," bulong niya hawak ang rosaryo. "Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko, pero sana kung nakikita mo ako, alam mong hindi ako naghihingate para manakit. Bumabangon lang ako para hindi na ako muling takakan." Umihip ang malamig na hangin. Sa malayo, narinig niya ang tawanan ni Belinda, Isabel, Mang Ruperto at Milo habang nagliligtit. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na siya nag-iisa sa hapag. Hindi na siya nakatago sa likod ng bahay at hindi na siya naghihintay ng pagmamahal mula sa mga taong ayaw itong ibigay. Ngulit habang nagsisimulang lumilinaw ang bagong buhay ni Corazon, sa kabilang dulo naman ay patuloy na bumabagsak ang mundo ni Daxel, Maristela, Villonardo at Griselda. Hindi pa tapos ang laban. Ang kasong binuksan ni Corazon ay may mga pangalang mas malalaki pa kaysa sa pamilya nila. At ang lupang kanyang piniling gamitin para sa kabutihan ay may mga taong nais pa ring agawin. Pero ngayon, iba na si Corazon. Hindi na siyang matandang tahimik na nakaupo sa likod ng sasakyan. Hindi na siyang inang naghihintay sa dulong mesa. Hindi na siyang babaeng naniniwalang ang pagtitiis ay laging katumbas ng pagmamahal. Siya na ngayon ang Corazon Villaluna na natutong tumayo, hindi para durugin ang sariling mga anak, kundi para ipakitang kahit ang pusong matagal nang nasaktan ay pwede pa ring maging pundasyon ng pag-asa para sa marami. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Kung nasubaybayan mo ang kwento ni Corazon Villaluna mula sa simula, nakita mo kung paano siya iniwan sa dulong mesa ng sariling pamilya, kung paano siya sinaktan sa harap ng maraming tao, at kung paano siya muling tumayo, hindi para maghingati ng marhas, kundi para ibalik ang dignidad na matagal nilang tinanggal sa kanya.
Ngayon, sa pagpapatuloy ng kwento, hindi na lang pamilya ang kanyang haharapin dahil kapag nagsimulang bumangon ng isang taong matagal nang anihapi, may makapangyarihang ayaw niyang hayaang magtagumpay. Lumipas ang ilang buwan mula nung buksan ang unang bahagi ng Artemio Villaluna Community House. Hindi pa ito ganap na malaki, hindi pa marangya at hindi pa tapos ang ilang gusali, pero buhay na ito sa ingay ng mga makinang panahi, sa halakhak na mamatatandang kababaihang na muling natutong kumita, sa yapak ng mga batang scholar na pumapasok tuwing hapon para mag-aral, at sa boses ni Nurse Isabel na paulit-ulit nagpapaalala sa mga senior citizen na huwag kalimutang uminom ng tamang gamot. Si Corazon, bagamat mas mabagal na maglakad kaysa dati, ay palaging naroon tuwing umaga. Nakaupo siya sa isang kahoy na silya malapit sa bintana. Hawak ang kanyang maliit na notebook kung saan niya inilalista ang mga pangangailangan ng mga tao. Belinda? Tawag ng isang umaga. Ilang rolyo pa nang sinulid ang kailangan ng grupo ni na Aling Minda. Lumapit si Belinda, may nakasabit na measuring tape sa leeg. 3 pa, Ate Cora, pero kaya pa nating tipirin hanggang Biyernes. Umiling si Corazon. Huwag nating tipirin ang gamit kung makakaapekto sa trabaho nila. Mas matagal silang nagtiis kaysa sa sinulid na hawak natin. Napangiti si Belinda. Ganyan ka talaga. Kahit ikaw ang dapat alagaan, ikaw pa rin ang nag-aalala sa lahat. Sa kabilang sulok, si Mang Ruperto ay nag-aayos ng listahan ng mga susunduin kinabukasan. Hindi na niya kayang mamasada ng buong araw, pero pinili niyang gamitin ang kanyang tricycle para ihatid ang mga matatandang walang pamasahe papunta sa center. Sa labas naman, si Milo ay tumutulong magbitbit ng kahon ng tela. Lumaki na ang loob ng bata mula nang malaman niyang scholar siya ni Corazon. Hindi na siya laging nakayuko. Kapag may nagtatanong kung sino ang tumulong sa kanya, buong pagmamalaki niyang sinasabi. Si Lola Cora po, pero sabi niya, hindi lang tulong iyon, tiwala daw. Sa unang tingin, tila nagsisimula ng gumanda ang buhay ni Corazon. Ngunit sa kabilang panig, ang kanyang mga anak ay patuloy na nalulunod sa gulong sila rin ang lumikha. Sa bahay ni Daxel, hindi na tulad ng dati ang katahimikan. Noon, ang bahay ay puno ng mamahaling gamit at kontroladong ngiti. Ngayon, puno ito ng sigawan, sisihan at mga bayaring hindi na kayang takpan ng pagpapanggap. Si Griselda ay nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang papel mula sa bangko. "Foreclosure notice, Daxel?" Sigaw na. "Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Mawawala ang bahay kung hindi tayo makakabayad." Nakahawak si Daxel sa sentido, halatang hindi nakatulog. Ang dati niyang plantsadong polo ay gusot na at ang mukha niyang dating puno ng yabang ay tila biglang tumanda. "Nasabi ko na sa'yo, Griselda, hindi natutuloy ang investors. Hanggat may kaso, walang papasok na pera." "Dahil sa nanay mo!" Napatingin si Daxel sa kanya. Sa unang pagkakataon, may matalim sa kanyang tingin. "Hindi. Dahil sa atin, dahil pinilit nating kunin ang hindi atin." Natahimik si Griselda, ngulit hindi dahil naunamaan niya. Natahimik siya dahil hindi niya inaasahang sasalungat si Daxel. "Ngayon ka magpapakabait?" Nanguyam niyang tanong. "Matapos mong sampalin siya, matapos mong pumirma sa mga papel na ikaw mismo ang nagdala kay Leonardo?" Napapikit si Daxel. Ang pangalang iyon, ang pangyayaring iyon, ang tunog ng palad niyang tumama sa pinsi ng ina, araw-araw na bumabalik sa kanya. Kahit sa pagtulog, naririnig niya ang boses ni Corazon. "Ang sampal mo ngayong gabi ay hindi ang unang pananakit. Ito lang ang unang nakita ng lahat." Sa kabilang lungsod naman, si Maristela ay halos wala ng booking. Ang dating kinahuhulingan niyang social circle ay unti-unting lumalayo. May ilang kaibigan na hindi na sumasagot sa tawag. May dati niyang kliyente na direktang nagsabing, "Maristela, family celebration ng event namin. Hindi maganda sa image kung ikaw ang kukunin namin ngayon." Naupo siya sa gitna ng kanyang showroom, napapalibutan ng mga bulaklak na nalalanta at tela na hindi nagamit. Dumating ang anak niyang si Kezia, ang dating napangisi habang pinapahiya si Corazon sa reunion. "Ma'am," mahinang sabi ni Kezia, "may classmates akong nagtatanong kung totoo raw na sinaktan ni Tito Daxel si Lola Cora." Napalingon si Maristela. "Anong sinabi mo?" "Wala. Pero ma'am, totoo naman, di ba? Nandun tayo. Wala tayong ginawa." Parang sinampal si Maristela ng sariling anak.
Gusto sana niyang magalit pero hindi niya magawa. Dahil totoo, nandun siya. Nakita niya ang kamay ni Daxel. Nakita niya ang panginginig ng ina. At ang ginawa niya lang ay matakot para sa sariling pangalan. Si Leonardo naman ay mas malala ang pinagdaraanan. Tinawag siya sa preliminary inquiry ng Legal Ethics Board. Hindi pa siya napaparusahan pero sapat na ang reklamo para masira ang tiwala ng ilang kliyente. May mga kasong inalis sa kanya. May mga kasamahan sa opisina na bumabati pa rin ngulit kita sa mata ang dugda. Isang gabi, mag-isa siya sa opisina, nakatitig sa lumok certificate na nakasabit sa dingding. Naalala niya ang araw na nakuha niya iyon. Si Corazon ang unang dumating sa graduation niya. Bitbit ang bulaklak na binili sa labas ng universidad dahil hindi niya kaya ang mamahaling bouquet sa loob. Anak, sabi noon ni Corazon sa tuwa, abogado ka na. Gamitin mo sana ang talino mo sa tama. Napahumwawak si Leonardo sa muka. Ma, bulong niya sa hangin, paano ako napunta rito? Ngunit kahit nagsisimula ng mabiyak ang yabang nila, hindi pa rin madaling tanggapin ang pagsisisi. Ang pagsisisi, kapag huli na, madalas may kasamang pagnanais na maibalik ang nawala. Kaya isang hapon, sabay-sabay na nagtungo sina Daxel, Maristela at Leonardo sa Artemio Villaluna Community House. May ginaganap noon na simpleng graduation ceremony para sa unang batch ng mga mananahing na natapos sa training. May nakasabit na panteristas, may maliit na mesa ng pagkain, at may ilang matatandang babae na suot ang damit na sila mismo ang gumawa. Si Corazon ay nakaupo sa unahan, nakangiti habang pinakalakpakan si Aling Minda na tumanggap ng sertipiko. Salamat po, Nay Cora, umiiyak na sabi ni Aling Minda. Akala ko po, sa edad kong ito wala na akong silbi. Pero dahil dito, nakapagpadala ko ng pera sa apo ko. Tumayo si Corazon at niyakap siya. Walang taong nawawalan ng silbi, Minda. Minsan, kailangan lang ng may maniwala ulit sa atin. Sa gitna ng palakpakan, napansin ni Milo ang 3 taong nakatayo sa gate. Lola Cora, mahinang sabi niya, nandyan po sila. Lumingon si Corazon. Nakita niya sina Daxel, Maristela at Leonardo. Walang Griselda, walang driver, walang alahas na sobra ang kintab. Sa unang pagkakataon, mukha silang mga anak na hindi alam kung may karapatan pa bang lumapit sa kanilang ina. Tumayo si Corazon. Dahan-dahan, inalalayan ni Nurse Isabel. Ma, unang sabi ni Daxel, basag ang boses. Pwede ba kaming makausap? Tahimik ang paligid. Ang mga mananahi, volunteers at bisita ay nagtinginan. Alam nilang lahat ang nangyari sa reunion, ngunit walang nangahas magsalita. Si Belinda ay lumapit sa tabi ni Corazon, halatang handang humarang kung kinakailangan. Dito na kayo magsalita. Mahinahon ngunit matatag na sagot ni Corazon. Wala na akong tinatagong hiya. Kung may sasabihin kayo, sabihin ninyo sa lugar kung saan natuto akong muling tumayo. Napayuko si Maristela. Ma, patawarin niyo po kami. Bakit? Nagulat si Maristela. Po, bakit kayo humihingi lang tawad? Tanong ni Corazon. Dahil nasaktan ninyo ako? Dahil nahuli kayo? Dahil nawalan kayo ng negosyo? O dahil naiintindihan nyo na ang ginawa ninyo? Hindi agad nakasagot ang 3. Lumapit si Leonardo. Mali kami. Mali ako. Ginamit ko ang batas para takutin kayo. Hindi ko alam kung paano ko iyon nagawa. Alam mo, sagot ni Corazon, hindi mo lang pinigilan ang sarili mo. Parang tinamaan si Leonardo sa dibdib. Si Daxel ay lumuhod sa harap niya. Araw-araw kong nakikita yung ginawa ko. Hindi ko maalis sa isip ko. Hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa inyo. Saglit na nanginginig ang labi ni Corazon. Bilang ina, may bahagi sa kanyang gustong yakapin agad si Daxel. Ngunit bilang babaeng matagal nang dinurog, alam niyang hindi sapat ang luha para ayusin ang taon ng pananakit. Daxel, ang tunay na tawad ay hindi hinihingi para gumaan ng pakiramdam, no? Pinatutunayan yan kahit hindi kita patatawarin agad. Tahimik na umiyak si Daxel. Hindi siya niyakap ni Corazon pero hindi rin siya itinaboy. Iyon ang unang aral na kailangan nilang tanggapin. Ang kapatawaran ay hindi pinto na basta binubuksan kapag kumatok ang nagsisisi. Minsan, kailangan munang itong makita kung marunong ng maglakad ng tama ang gustong pumasok.
Ngulit hindi pa natatapos ang araw na iyon nang dumating ang panibagong gulo. Isang itim na SUV ang huminto sa labas ng community house. Bumaba ang ilang lalaki na nakasuot ng polo barong, kasunod ng isang lalaking malapad ang ngiti, ngulit malamig ang mata, si Mayor Elpidio Grajo. Siya ang politikong matagal nang konektado kay Bernardo at isa sa mga taong umaasang makikinabang sa pagbebenta ng lupa ni Corazon. "Magandang hapon," bati si Mayor Grajo habang lumalakad papasok. Mukhang masaya ang pagtitipon. Nanigas si Bernardo nang makita ito. "Mayor," ngumiti si Mayor Grajo. "Attorney Villaluna, matagal tayong hindi nagkausap. Mukhang abala kayo sa family drama." Lumapit si Attorney Severino sa likod ng hall. "Mayor Grajo, may tutulong ba kami?" Tumingin ang mayor sa paligid. "Routine inspection lang. May reports kami na may operating center dito na kulang sa permits. Health clearance, occupancy, livelihood certification, fire compliance. Alam nyo na, batas ay batas." Naramdaman ni Corazon ang bigat sa hangin. Hindi ito simpleng inspeksyon. Pananakot ito. "Mayor," mahinahong sabi ni Corazon, "nasa proseso ang lahat ng dokumento. Nakipag-ugnayan na kami sa munisipyo." "Proseso?" ngumiti si Mayor. "Madaling sabihin yan, pero hanggat hindi kumpleto, maaari naming ipasarang pansamantala ang lugar." Nagbulbulan ang mga tao. Si Aling Minda ay napahawak sa sertipiko niya. Si Milo ay napalapit sa Belinda. Si Nurse Isabel ay tumingin sa Corazon, nag-aalala sa biglang pamumultan ito. Hindi nakatiis si Bernardo. "Mayor, huwag dito. Hindi sila ang kalaban ninyo." Tumawa ng mahina si Mayor Grajo. "Kalaban? Wala akong kalaban dito. Trabaho lang. Pero ikaw, attorney, baka nakalimutan mo na may mga usapan tayong hindi natuloy dahil biglang nagbago ang plano ng pamilya mo." Naintindihan ni Corazon. Ang lupang iniligtas niya mula sa sariling mga anak ay may ibang kamay palang gustong umagaw. Mas malaki ang laban kaysa inaakala niya. Kinabukasan, nagsimula ang serye ng abala. May inspectors na biglang sumusulpot. May sulat na nagsasabing kailangan munang ihinto ang ilang training. May mga taong kumakalat ng chismis na iligal daw ang community house. May ilang beneficiaries na natakot nang makatanggap ng babalang baka madamay sila. Isang umaga, dumating ang naintindihan ni Corazon. Ang lupang iniligtas niya mula sa sariling mga anak ay may ibang kamay palang gustong umagaw. Mas malaki ang laban kaysa inaakala niya. Kinabukasan, nagsimula ang serye ng abala. May inspectors na biglang sumusulpot. May sulat na nagsasabing kailangan munang ihinto ang ilang training. May mga taong kumakalat ng chismis na iligal daw ang community house. May ilang beneficiaries na natakot nang makatanggap ng babalang baka madamay sila. Isang umaga, dumating ang tauhan ng munisipyo dala ang Notice of Temporary Closure. Naroon si Corazon, Belinda, Isabel, Mang Roberto, Milo at ilan pang matatanda. Dumating din sina Daxel, Maristela at Bernardo na tila ngayang lang tunay na nakita kung gaano kalawak ang pinsalang pwedeng gawin ng mga taong tulad ni Mayor Grajo. "Pakialis po muna ang mga kagamitan," sabi ng isang tauhan. "May order kami." "Hindi niyo pwedeng basta itaboy ang mga tao rito. May mga nananahi, may nagpapagamot, may mga batang nag-aaral." "Ma'am, sumusunod lang kami." Nakita ni Daxel ang isang matandang babae na pilit binubuhat ang makinang panahi habang umiiyak. Biglang bumalik sa isip niya si Corazon noong unang gabi matapos ang reunion. Ang ina niyang inakay ng ibang tao dahil siya mismo ang nanakit. Lumapit siya sa gitna. "Tama na." Napatingin ang lahat sa kanya. "Daxel, babala ka," malamig na boses ni Bernardo. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na umatras si Daxel. Nakita niya si Corazon na nakatayo sa tabi ng pader, namumutla ngulit pilit na matatag. Nakita niya ang mga taong mawawalan ng kabuhayan dahil sa kasakimang minsan din niyang kinampi. At sa harap ng ilang barangay officials, volunteers at lokal na media na dumating matapos tawagan ni Belinda, nagsalita siya.
Ako ang panganay na anak ni Corazon Villaluna at ako ang unang aamin na may pagtatangka kaming kunin ang kontrol sa lupang ito, walang tunay na pahintulot ng nanay ko. Nabigla si Maristela. Napatingin si Leonardo sa lupa. Nagpatuloy si Daxel. Nanginginig ngunit buo ang boses. Ginamit namin ang kahinaan niya, ang pagmamahal niya sa amin at ang tiwala niyang bilang ina. May mga taong tulad ni Mayor Graho na umaasang makikinabang kapag naibenta ang lupang ito. Hindi ko alam ang lahat ng detalye, pero alam kong may pressure mula sa kampo niya sa mga negosyasyon noon. Nag-iba ang mukha ng tauhan ng munisipyo. Ang ilang reporter ay nagsimulang mag-record. Ang Mayor Graho naman, nakararating lang sa gilid ng compound, ay nanigas. "Mag-ingat ka, Mr. Villaluna." Malamig nitong sabi. Tumingin si Daxel sa kanya. Buong buhay ko nitong mga nakaraang taon, nag-ingat ako para hindi masira ang pangalan ko. Ngayon, kung masisira man, gusto kong masira dahil sa unang pagkakataon, nagsabi ako ng totoo. Naiyak si Maristela. Lumapit siya sa mga mananahi at nagsimulang tumulong ibalik ang mga gamit sa loob. "Hindi kayo aalis," sabi niya, nanginginig ang boses. "Kung may kulang na papeles, aayusin natin. Ako ang bahala sa layout ng documents at public presentation. Hindi na ako tatakbo." Si Leonardo naman ay humarap kay Attorney Severino. "Sir, kung papayag kayo, tutulong ako sa legal defense. Kahit hindi niyo ako pagkatiwalaan, kahit assistant lang, kahit taga-ayos lang ng files." Tinitigan siya ni Severino. "Hindi ko kailangan ng magaling na abogado kung gagamitin niya ang talino sa mali. Kailangan ko ng taong handang magsimula ulit sa tama." Tumanggo si Leonardo. "Gagawin ko po." Sa gitna ng gulo, napahawak si Corazon sa dibdib. Una, akala niya pagod lang, ngulit biglang umikot ang paligid. Narinig niya ang boses ni Yazabel na sumigaw, "Nay Cora!" Bumagsak ang maliit na notebook mula sa kanyang kamay. Nagkagulo ang lahat. Si Daxel ang unang nakatakbo at sumalo sa kanya bago tuluyang bumagsak sa sahig. Ma! Gumising kayo!" Sigaw niya, takot na takot. Si Nurse Yazabel ay agad lumuhod at chinek ang pulso ni Corazon. "Tumawag ng ambulansya! Bilis!" Si Mang Ruperto, kahit nanginginig ang tuhod, ay tumakbo palabas para salubungin ang sasakyan. Si Belinda ay umiiyak habang hawak ang kamay ni Corazon. Si Milo ay nakatayo sa gilid, nanginginig, paulit-ulit na sinasabing, "Lola Cora, wag po!" Sa ospital, doon lubusang nakita ng mga anak ni Corazon ang bigat ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanilang ina. Hindi lang sila ang nanduman. Nandoon ang mga mananahi, matatanda, scholars, volunteers, kapitbahay at mga taong minsang tinulungan ni Corazon sa iba't ibang yuto ng buhay niya. Ang hallway ay napuno ng dasal, luha at tahimik na paghihintay. Si Daxel ay nakaupo sa sahig, nakayuyuko, hawak ang kamay na minsang nanampal. Si Maristela ay nag-aabot ng tubig sa mga matatanda, hindi na iniisip kung madudumihan ng damit niya. Si Leonardo ay kausap si Attorney Severino, inaayos ang temporary restraining order laban sa closure habang hinihintay ang balita sa kalagayan ng ina. Lumabas si Nurse Yazabel mula sa emergency room. Pagod ang mukha niya pero may pag-asa sa mata. "Stable na siya," Sabi niya, pero kailangan niyang magpahinga. Sobrang stress ang dinaanan niya. Hindi na pwedeng ganito palagi. Napasandal si Daxel sa pader at umiyak ng tahimik. "Halos mawala siya sa amin." Tiningnan siya ni Belinda. Hindi galit ang mukha nito, pero hindi rin malambot. "Matagal niyo na siyang nawala. Ngayon lang kayo natakot na hindi na siya babalik." Walang naisagot si Daxel. Kinagabihan, pinayagan silang silipin si Corazon isa-isa. Unang pumasok si Daxel. Nakahiga ang ina. May nakakabit na dextrose. Maputla, ngunit humihinga ng maayos. Lumapit siya sa gilid ng kama at lumuhod. "Ma," bulong niya. "Hindi ko alam kung maririnig niyo ako. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako hihingi ng tawad para patawarin niyo agad ako.
Hihingi ako ng pagkakataong magbago kahit hindi niyo pa ako kayang tingnan bilang anak. Sumunod si Maristela. Inayos niya ang kumot ng ina, isang bagay na hindi niya maalalang nagawa niya noon. Ma, buong buhay ko, inayos ko ang mga bulaklak, ilaw at dekorasyon para humanga ang ibang tao. Pero hindi ko naayos ang puso ko para mahalin ka ng tama. Pasensya na, sabi niya. Pero kailangan niyang magpahinga. Sobrang stress ang dinaanan niya. Hindi na pwedeng ganito palagi. Napasandal si Daxel sa pader at umiyak ng tahimik. Halos mawala siya sa amin. Tiningnan siya ni Belinda. Hindi galit ang mukha nito, pero hindi rin malambot. Matagal niyo na siyang nawala. Ngayon lang kayo natakot na hindi na siya babalik. Walang naisagot si Daxel. Kinagabihan, pinayagan silang silipin si Corazon isa-isa. Unang pumasok si Daxel. Nakahiga ang ina. May nakakabit na dextrose. Maputla, ngunit humihinga ng maayos. Lumapit siya sa gilid ng kama at lumuhod. Ma, bulong niya. Hindi ko alam kung maririnig niyo ako. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako hihingi ng tawad para patawarin niyo agad ako. Hihingi ako ng pagkakataong magbago kahit hindi niyo pa ako kayang tingnan bilang anak. Sumunod si Maristela. Inayos niya ang kumot ng ina, isang bagay na hindi niya maalalang nagawa niya noon. Ma, buong buhay ko, inayos ko ang mga bulaklak, ilaw at dekorasyon para humanga ang ibang tao. Pero hindi ko naayos ang puso ko para mahalin ka ng tama. Pasensya na. Huli si Leonardo. Tumayo siya sa tabi ng kama. Hawak ang lumang rosaryo ni Artemio na dinala ni Isabel mula sa bag ni Corazon. Ma, sabi niya halos pabulong. Sabi niyo noon, gamitin ko ang batas sa tama. Nakalimutan ko. Pero kung bibigyan pa ako ng panahon, sisimulan ko ulit. Hindi bilang magaling na abogado, bilang anak na marunong ng mahiya. Hindi pa nagising si Corazon ng gabing iyon, ngulit sa pagitan ng mahihinang tunog ng makina sa ospital at dasal ng mga taong naghihintay sa labas, nagsimula ang tunay na pagbabago. Hindi pa takos ang laban kay Mayor Grajo, hindi pa takos ang kaso, hindi pa buo ang pamilya. Ngulit sa unang pagkakataon, ang tatlong anak ni Corazon ay hindi na nakatayo sa harap niya para humingi ng mana. Nakatayo sila sa gilid ng kanyang kama, natututong nagbantay. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Kung umabot ka na sa bahaging ito, nasaksihan mo ang mahabang pagdurusa ni Corazon Villaluna, ang inang minahal ng tahimik ang kanyang mga anak, ang babaeng sinampal sa harap ng buong pamilya, ang matandang pinilit agawan ng dignidad pero piniling bumangon hindi para maghasik ng galit, kundi para magtayo ng pag-asa. Ngayon, dito na natin makikita kung saan hahantong ang sugat ng isang ina, ang pagsisisi ng mga anak at ang pamanang hindi kayang sukatin ng pera. Ilang araw na natili si Corazon sa ospital matapos siyang atakehin sa puso sa gitna ng gulo sa community house. Sa unang gabi, hindi halos umalis sa labas ng silid sina Daxel, Maristela at Leonardo. Hindi na sila nag-aaway tungkol sa mana. Hindi na nila pinag-uusapan kung paanong isasalba ang kanilang reputasyon. Sa halip, tahimik silang nakaupo sa hallway, hawak ng kape na lumamig na, habang pinagmamasdan ang mga taong dumarating para kamustahin ang kanilang ina. Naandoon si Belinda, dala ang isang maliit na kumot na siya mismong ang tumahi. Nandoon si Mang Ruperto, kahit hirap sa paglakad, bitbit ang rosaryo at paulit-ulit na nagdarasal. Naandoon si Nurse Isabel, hindi lamang bilang nurse, kundi bilang anak sa puso ni Corazon. At nandoon si Milo, nakaupo sa sulok, yakap ang notebook na bigay ng matanda sa kanya. Kuya Daxel, mahinang sabi ni Milo, gagaling po ba si Lola Cora?
Napatingin si Daxel sa bata. Sa mga mata ni Milo, nakita niya ang takot na dapat noon pa nilang nararamdaman bilang mga anak. Lumunok siya bago sumagot. Gagaling siya. Kailangan niyang gumaling. Marami pa po siyang tuturuan. Sabi niya po, kapag marunong akong magsulat ng maayos, isusulat ko raw yung kwento ng mga taong hindi pinapakinggan. Hindi nakasagot si Daxel. Napayuto siya. At doon niya lalong naintindihan na habang sila ay abala sa pagkuha ng ari-arian ng kanilang ina, ang kanilang ina naman ay abala sa pagbibiday ng kinabukasan sa ibang tao. Pagkalipas ng ilang araw, nagising si Corazon ng mas malinaw ang isip. Una niyang nakita si Nurse Isabel na nag-ayos ng gamot sa tabi ng kama. Iza, mahinang tawag niya. Agad lumapit ang dalaga. Nay Cora, gising na po kayo. Kumusta ang pakiramdam nyo? Parang tinahi ang puso ko ng mapurol na karayom. Biro ni Corazon kahit mahina ang boses. Napangiti si Isabel habang nangingilid ang luha. Kahit kailan talaga, Nay. Maya-maya, pinasok ang tatlong anak. Isa-isa silang lumapit. Hindi tulad noon na punong-puno ng yabang at pagkukunwari. Ngayon, para silang mga batang nahuli sa malaking kasalanan, hindi alam kung may karapatan pang humawak sa kama ng ina. Ma, unang sabi ni Daxel, halos pabulong. Patawarin niyo po ako. Tinitigan siya ni Corazon. Sa loob ng ilang segundo, bumalik sa alaala niya ang tunog ng sampal, ang tawa ng mga bisita, ang hipong nahulog sa sahig at ang mga taong hindi kumilos para ipagtanggol siya. Ngunit kasunod niyon, nakita rin niya ang anak niyang nakaluhod sa gilid ng community house, umaaming nagkamali sa harap ng maraming tao. Daxel, sabi ni Corazon, hindi pa buo ang puso ko para sabihing nakalimutan ko na. Pero sapat na ang natitirang pagmamahal ko para hayaan kang patunayan na hindi na ikaw ang lalaking nanampal sa akin. Napaluha si Daxel at hinalikan ang kamay ng ina. Hindi na po, Ma. Hindi na. Lumapit si Maristela. Nanginginig ang labi nito. Ma, buong buhay ko, natakot akong malaman ng ibang tao kung saan kami nagsimula. Pero ngayon, mas nahihiya ako sa kung saan ako napunta. Huminga ng malalim si Corazon. Anak, ang pinagmulan ay hindi dapat ikahiya. Ang dapat ikahiya ay ang pagtalikod sa mga taong bumuhat sa iyo. Tumanggo si Maristela habang umiiyak. Aayusin ko po. Hindi ko alam kung paano agad pero aayusin ko. Si Leonardo ang huling lumapit. Hindi siya agad nagsalita. Inilabas niya mula sa bulsa ang lumang rosaryo ni Artemio. Ibinalik po sa akin ni Isabel. Hawak ko po ito kagabi habang nagdasal ako, sabi niya. Ma, ginamit ko ang talino ko sa mali. Pero simula ngayon, kung papayag kayo, tutulungan ko si Attorney Severino sa kaso ng foundation. Wala akong sisingilin. Wala akong hihingin. Gusto ko lang magsimulang magbayad sa tamang paraan. Matagal siyang tinitigan ni Corazon. Hindi sapat ang isang mabuting gawa para burahin ang maraming maling ginawa, Leonardo. Opo, sagot niya. Pero pwedeng magsimula roon ang pagbabago. Opo, Ma. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng napakahabang panahon, hindi sila nagtalo sa harap ni Corazon. Hindi nila sinabing sila ang kawawa. Tinanggap nila ang bigat ng kanilang ginawa. Lumipas ang mga buwan. Hindi naging madali ang paggaling ni Corazon. Kailangan niyang magpahinga, uminom ng gamot, uwiwas sa sobrang stress at matutong ipasa ang ilang responsibilidad sa iba. Ngunit habang nagpapalakas siya, mas lalong lumakas ang Artemio Villaluna Community House. Sa tulong ni Attorney Severino at Leonardo, nakuha nila ang Temporary Protection Order laban sa iligal na pagpapasara sa center. Lumabas din ang koneksyon ni Mayor Elpidio Grajo sa dating negosyasyon sa lupa. Hindi agad siya nakulong, ngunit nasuspend siya habang iniimbestigahan ang pang-aabuso sa kapangyarihan at pananakot sa mga beneficiary. Ang ilang tauhan niyang ginamit sa peking inspection ay nagsimulang magsalita.
Unti-unti na bunyag na hindi lamang lupa ni Corazon ang tinangka nilang kontrolin, kundi pati ilang maliliit na ari-arian ng mga mahihirap na pamilyang walang kakayahang lumaban. Sa isang press conference sa munisipyo, hindi si Corazon ang nagsalita. Pinili niyang manatili sa likod, nakaupo sa wheelchair dahil pinayuhan pa rin siyang wag mapagod. Ang nagsalita ay si Bionardo. Matagal kong inakala na ang batas ay sandatang hawak ng pinakamatalino. Ngayon ko lang natutunan na ang batas ay dapat kalasag ng mga taong madaling yurakan. Isa ako sa mga nagkamali at hindi ko hihilinging kalimutan iyon ng publiko. Ang kaya ko lang gawin ay gamitin ang natitirang kaalaman para itama ang pinsalang tinulungan kong gawin. Pinanood siya ni Corazon mula sa likod. Hindi siya numiti ng malaki, ngunit bahagya niyang hinawak ang rosaryo ni Artemio. Para sa kanya, hindi pa iyon tagumpay, ngunit iyon ay simula ng anak na matagal niyang hinintay. Si Maristela naman ay bumalik sa community house, hindi bilang event stylist na may taas na singil, kundi bilang volunteer. Siya ang nag-ayos ng simpleng graduation program ng mga nanay na natutong manahi. Sa una, naiilang ang mga tao sa kanya. May ilan pang bumulong, hindi ba siya yung anak na nanahimik nung sinampalang nanay niya? Narinig iyon ni Maristela at dati siguro ay magagalit siya, ngunit ngayon tinanggap niya iyon ng tahimik. Isang araw, nakita siya ni Belinda na nag-aayos ng upuan. Maristela, sabi nito, huwag mong ayusin ng sobra. Hindi ito hotel event, community celebration ito. Napangiti ng maina si Maristela. Opo, Tita Belinda, simple lang, pero gusto ko pa rin pong maging maganda para sa kanila. Tinitigan siya ni Belinda. Kung para sa kanila talaga, matututo kang makinig bago mag-ayos. Tumanggo si Maristela. Opo, matututo po ako. Si Daxel naman ang pinakamatagal bago pinaniwalaan ng mga tao. Maraming takot sa kanya dahil siya ang nanampal kay Corazon. Ngunit araw-araw siyang pumupunta sa community house para magbuhat ng simento, mag-ayos ng bubong, magdala ng materyales at tumulong sa expansion ng center. Hindi siya kumukuha ng litrato, hindi siya nagpo-post online. Kahit masakit marinig ang bulungan ng ibang tao, hindi siya umaalis. Isang hapon, nakita siya ni Corazon na nagkukumpuni ng sirang poste sa labas. Pawis na pawis siya, may alikabok ang mukha at may paltos ang kamay. Daxen, sabi ni Corazon. Tawag ni Corazon mula sa ilalim ng puno. Agad itong lumapit. Ma, kailangan niyo po ba ng tubig? Umiling siya. Hindi. Gusto ko lang itanong kung bakit araw-araw ka rito. Napayuko si Daxel. Dahil noon ma, ang mga kamay kong dapat sana'y nag-aalalay sa inyo ang nanakit sa inyo. Ngayon kung may magagawa man ang kamay na ito, gusto kong gamitin sa pagtatayo ng lugar na mahalaga sa inyo. Matagal siyang tinignan ni Corazon. Masakit pa rin sa akin ang nangyari. Opo, sagot ni Daxel. Kahit ako, hindi ko mapatawad ang sarili ko. Hindi trabaho mong parusahan ang sarili mo habang buhay. Trabaho mong magbago habang may panahon pa. Doon unang humagulgol si Daxel na parang batang matagal nang nagtipigil. Hindi siya inakap agad ni Corazon, ngunit ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng anak. Sa simpleng haplos na iyon, naramdaman ni Daxel na may sugat mang hindi na mababalik sa dati, may puwang pa rin para sa bagong simula. Lumipas ang isang taon. Ang dating maliit na center ay naging mas buo at mas matibay. May sewing workshop na pinamumunuan ni Belinda. May maliit na bakery kung saan nagtatrabaho ang ilang single mothers. May health desk na pinangungunahan ni Nurse Isabel tuwing Martes at Sabado. May legal assistance corner kung saan tumutulong si Bionardo kasama ang mga batang abogado na nais mag-volunteer. May scholarship wall kung saan nakasabit ang pangalan ni Milo bilang unang scholar ng foundation. Si Mang Ruperto gamit ang bagong tricycle na tinulungan siyang bayaran ng foundation ay masayang naghahatid sundo sa matatanda. Tuwing may bagong benepisyaryo, sinasabi niya, dito sa bahay ni Naikora, walang pinapaupo sa dulo. Lahat may lugar. Sa unang anibersaryo ng Artemio Villaluna Community House, nagpasya si Corazon na magkaroon ng simpleng salusalo. Hindi ito ginanap sa mansyon,
hindi sa hotel, at hindi sa rest house kung saan siya pinahiya. Ginawa ito sa mismong courtyard ng center, sa ilalim ng mga ilaw na kinabit ni Daxel at Milo. May pansit, tinapay, gulay, prutas, at sa gitna ng mesa may isang bandehadong hipon. Nang makita iyon ni Maristela, bigla siyang natigilan. Naalala niya ang reunion. Naalala niya ang hipong nahulog sa sahig. Naalala niya kung paano sila nanahimik. Ma, mahinang sabi niya, bakit may hipon? Ngumiti si Corazon, paborito ng tatay ninyo. At minsan naging dahilan ito para lumabas ang totoong mukha ng pamilya natin. Ngayon gusto kong maging paalala ito na ang pagkain sa mesa ay hindi sukatan ng karapatan. Lahat ng nasa hapag na ito may karapatang kumuha. Walang nagsalita. Isa-isang napayuko sina Daxel, Maristela at Leonardo. Dumating si Attorney Severino dala ang isang folder. Hindi na siya kasing lakas gaya noon, pero matikas pa rin ang tindig. Sa harap ng mga volunteers, beneficiaries at pamilya, tumayo siya sa tabi ni Corazon. Ayon sa kahilingan ni Ginang Corazon Villaluna, babasahin natin ngayon ang kanyang final estate directive habang siya ay buhay, malinaw ang isip at malaya sa anumang pamamamilit. Nagtinginan ng tatlong anak. Ngunit sa pagkakataong ito, walang naninikit ang mata sa interes, walang nagmadaling tanungin kung magkano. Tahimik lang silang nakinig. Ang malaking bahagi ng lupain at kita mula sa legal partnership ay mapupunta sa Artemio Villaluna Foundation. Ito ay para sa livelihood, medical aid, scholarship at legal protection ng mga matatanda, uliha, byuda, single mothers at mga manggagawang walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Pumalakpak ang mga tao, ngumit pinigilan ni Corazon ang luha. Anak, ang pamana ay hindi lang pera. Ang pamana ay tanong na araw-araw niyong sasagutin. Anong klaseng tao ang pinipili niyong maging? Lumapit si Daxel at lumuhod sa harap niya. Hindi na ito ang pagluluhod na puno ng takot na mawalan ng mana. Ito ang pagluluhod ng anak na alam ang bigat ng kasalanan. Ma, hindi ko na mababawi ang gabing sinaktan kita. Pero habang buhay akong babawi sa mga araw na kaya ko pang maging mabuting anak. Sumunod si Maristela. Hinawakan niya ang kamay ni Corazon at hinalikan yun. Ma, hindi ko na ikahihiya ang pinagmulan natin. Ipagmamalaki kayo, hindi sa salita lang, kundi sa paraan ng pamumuhay ko. Si Leonardo naman ay yumuko sa harap ng anak. Ma, hindi na ako magiging abogado para sa makapangyarihan lang. Gusto kong maging anak muna ng babaeng nagturo sa akin kung ano ang tama. Hindi sinabi ni Corazon na borado na ang lahat. Hindi niya sinabing walang sakit na natira. Dahil sa totoong buhay, ang malalim na sugat ay hindi basta nawawala dahil lamang may umiyak at humingi ng tawad. Ngulit, may mga sugat na natututong humilom kapag hindi na dinadagdagan ng panibagong pananakit. Pinapatawad ko kayo, mahinahon niyang sabi. Pero tandaan ninyo, ang kapatawaran ko ay hindi pahintulot para bumalik kayo sa dating ugali. Ito ay pagkakataon para mabuhay kayo ng mas mabuti kaysa kahapon. Nagsilapit ang mga tao sa hapag. Walang VIP table, walang dulong mesa para sa mga hindi mahalaga. Nakaupo si Corazon sa gitna, katabi si Milo sa isang panig at si Mang Ruperto sa kabila. Nasa malapit sina Belinda at Nurse Yazabel. Nasa harap niya ang tatlong anak na nayo'y nagtutulong maghain, mag-abot ng plato at linisin ang mesa. Kumuha si Corazon ng isang pirasong hipon. Tinignan niya iyon saglit, saka ngumiti. Temyong, may bandehado na tayo. Bulong niya. Umihip ang malamig na hangin. Sa paligid, naroon ang tawanan ng mga taong natulungan niya, ang mahinang musika, ang ilaw na kumikislap sa courtyard at ang pamilya niyang hindi na perpekto, ngunit nagsisimula ng matutong magmahal ng tama. Sa huling sandali ng gabing iyon, tumingin si Corazon sa mahabang hapag. Naalala niya ang sarili niyang dating nakaupo sa dulo, hawak ang maliit na bag, naghihintay na mapansin. Ngayon, wala na siya sa dulo. Hindi dahil siya ang pinakamayaman, hindi dahil siya ang may hawak ng lupa,
kundi dahil sa wakas, kinilala na ng lahat ang katotohanang matagal nang malinaw sa mga tunay na nagmahal sa kanya. Si Corazon Villaluna, ang ilaw ng tahanang itinayo mula sa luha, sakripisyo, tapang at pagpapatawad. At sa bahay na ipinangalan kay Artemio, hindi na muling may inang iiwan sa dulong mesa.